Samantala matapos ibida ni Pangulong Marcos Jr. kahapon sa kanyang SONA, ang Painteng Bigas meron na program, tiniyak naman ngayon ng Agriculture Department na magiging sustainable. Ang naturang programa, si Vel Custodio sa sentro ng balita. Vel. Aljo, isang araw matapos ang State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinagawa na ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno ang 2025 SONA discussions, kung saan nagbato rin ng mga tanong ang mga estudyante dito sa San Juan City. Isa sa mga unang tinalakay sa discussions ay ang mga topics patungkol sa food security. Isa sa mga highlights sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. ay ang 20 Bigas Meron na program. Kaugnay nito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na malaking tulong ito, lalo na sa mga nasa below middle class. Pag may mayroong bigas ka, meron pang enough money to buy additional milk, gatas pang bata o kaya ulam, para mas maganda yung salo-salo sa bawat pang-araw-araw. Tiniyak naman ng DA na sustainable ang naturang programa. 10 billion cash in mula sa 18 billion pesos subsidy ang inilaan sa susunod na taon para rito. 20% na mabibili ng NFA sa mga magsasaka sa tamang halaga ay ibebenta para sa 20 bigas meron na, kung saan pwedeng bumili ang mga nasa vulnerable sectors, habang 80% na ibebenta sa merkado ng 38 to 42 pesos. Para magawa natin yan, kailangan din natin amyendahan ang batas ng RTL at mabalik ang powers or functions ng NFA to be able to distribute rice so we can buy rice as we sell rice. Hindi kayo tulad ngayon, naka-buffer stocking lang tayo, kaya hindi kami makagalaw. Nagbabala rin ng Pangulo laban sa agricultural economic smuggling. Kaya naman ipinasa na ang mas pinahigpit na batas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito ay upang hindi na maapektuhan at malugi ang mga magsasaka at domestic industry. Pwede po natin habulin ang mga economic saboteurs for criminal acts. May powers po ang council to imprison you, for example, to seize those illegal products. Binubuo ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council ng DA, DOJ, DOF, DILG, DTI, Anti-Money Laundering Council at Philippine Competition Commission. Sinabi rin ng Pangulo kahapon ng pag-amyenda sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Imbes kasi na pagtuunan ng nasabing batas ang replanting, hindi naman ito nagamit. Ayon kay DA Secretary Chu Laurel, kaya tumatanda na ang mga coconut trees at umihina ang produksyon nito sa 40 nuts. Posibleng maitaas pa ito sa 80 to 100 nuts production per year kung may perpetual replanting at maging top producer na ang Pilipinas ng coconut. Present din ang Department of Agrarian Reform sa post-SONA discussion. Aljo, dahil prioridad nga ng Pangulo ang mga magsasaka, ibinalita ng DAR na 22,000 o mahigit 22,000 land titles ang naibahagi na sa mga magsasaka noong 2022 pagkaupo pa lang ng Pangulo. Habang lagpas 100,000 naman ang naitala na land titles na ipinamahagi sa mga magsasaka last year. Inaasahan ng DAR, sa base sa projection nito, na aabot sa 200,000 ang maibibigay na land titles sa mga magsasaka. Sa pagpapatuloy ng 2025 SONA discussion, inaasahan na susunod namang tatalakayin ang about sa environment at sa health. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Vel Custodio.